Oo, Papasok. papasok no? Ang worry ko dito, alam mo sa totoo lang, yung buhay ng Ling. Parang hindi sino gagangkin mo dito? Yung Hylos di mo papatay. Yung Aurora may passive. Nathan lang yung ano nila eh. Nathan lang talaga yung only access nila para magkaroon ng konting momentum sa early game. So if they're not able to do that, then masarap yung buhay ni Boyet. Pero kasi sa mga problema ni Ling, ni Sutsujin, pagtatapatan niya yung pag-ita-target lang niya yung Nathan apart from yung mobility with the entropy. Si Marky yung may hawak eh. Hindi mo naman basta-basta mapapatayan si The Solution eh. Pero, ano pa naman yan? Sobrang play safe ni Play safe yan si Marky eh. Sobrang defensive sa laning stage, sobrang defensive sa mid game, sobrang defensive din sa late game. So, depende na lang din kung talaga kung mapupull off dito ng RRQ yung early game snowball na pwede mangyari para dito kay Sutsujin. Pero nandito na nga tayo, game number 1. It's RRQ versus Evil. Okay. Isa sa mga hindi natin nakakasanayan makita ay of course yung Ling ni Sutsujin, pero he's here to prove us wrong, to show na he has grown as a player, and tignan natin kung mag-carry over nga ba yung aggression na pinakita ng RRQ Hoshi kontra Evil. So looking at the lineup right now, Midnight, sino ba ina-expect mo dapat lamang sa una? I feel like lalamang dito yung RRQ Hoshi just because of their heroes alone. Uy! Okay. Ayun lang, inikutan. Okay. Ito na yung ito na yung kailangan talaga nila. Kasi may Kalidrome eh. Yun yung kailangan natin isipin dito. May poke damage dito yung RRQ Hoshi. Tulad ito sinabi natin kanina, they need another layer of poke. So, gets nila na ang kailangan nilang puruhan dito is yung lane ni Marky kasi yun yung dadalawan ni Sutsujin mamaya. So, if you're Evil, kailangan naman nilang protektahan si Marky dito. Naku po, first blood, kakasabi pa lamang natin na ma-play safe. Pero agree, gets yung idea. Again, alam natin yung power spike ng isang Khalid. First 5, first 8 minutes, kinakailangan talaga niya magawa yung trabaho niya, which is to provide vision and poke. Kasi habang tumatagal-tagal, parang nagiging ult dependent na lang eh. Parang Raging Sandstorm na lang maaambag niya sa dulo eh. So kung RRQ Hoshi, kung gusto niyo masulit yung lineup niyo ngayon, talagang kailangan maging aggressive ni Idok katulad ng pinapakita niya ngayon. Ayan, talagang kailangan mapuruan dito si Marky. And also, hindi lang mapuruan si Marky, nagsasnowball actually yung Moscow, which is nice against the Fanny. Oh, Boyet. Oh, pero parang naipit ata dito. Ay, naku po! Nahuli doon! Ni Rins, they're gonna pick up another kill. At eto na, nagkatotoo nga yung sinabi mo, in theory, ideally, RRQ Hoshi will get the early game start. Pero hindi naman dapat to this point na they get 2 kills plus turtle. Isa pa, tas yung unang dalawa pa nilang kill sa damage dealers ng Evil kay Marky tsaka kay Boyet. So medyo mahirap ngayon yung posisyon ng Evil, especially if they want to contest for the second turtle. Kaya mahirapan sila. Lugin-lugin sila pagdating sa gold, sa XP. Di pa nga level 4. Yung Hylos dito, binubugbog na ni Dyren. Si Ken, tinitipihan pa, may recall. Wala dito kay Phobius. And ang mahirap dito for Boyet is kapag na-shutdown yung mga side laners mo, ang hirap dumalaw. Implosion? Okay, si Rins may sariling implosion na kinuha doon, pero makakawala naman dito si Powerful. So ito yung mahirap pag isang anti-Grial eh. Yung tipong ideally ayaw mo masyadong mag-front, ayaw mo masyadong magpakita. Unless nasa clash ka na, kailangan mo mag-front. Pero ideally gusto mo nagtatago ka lang for those unexpected implosion plays. Pero ngayon parang forced talaga siya magpakita sa mapa at pakitang kasama niya si Marky eh. Para hindi basta-basta dalawa ni Sutsuji si Marky eh. Ito na yung yung tinatawag na wala ka na no choice. Oh, Marky. Okay. Nagamit yung ultimate. Grabe naman yung Sunstorm. Uy, Tempest of Blades, ginamit na nga din. Wala sila makakuha nga doon. Okay, so medyo reactive ngayon ang playstyle na ginagawa ng Evil, pero okay lang. Again, if ever ma-manage nilang ma-extend nga tong laban na to towards the late game, nandiyan pa rin naman yung presence si Marky na anytime can burst down every single member of RRQ Hoshi. Pero again, pag-uusapan mo yung macro control mamaya, pag nagkaroon na ng Lord Dances, mukhang lamang na lamang yung RRQ Hoshi. Nandiyan yung dalawang malakas sa macro na hero na Moskov tsaka Ling eh. Yun nga may access sa backline kasi. Yung Ling Implosion. Oh, okay. Pero parang unang mamatay nga ata doon si Idok tsaka si Rins. Eto na yung ganti ng api Evil. Makakadalawa kapalit naman ng buhay ni Boyet as si Diren ay makakuha ng kill. Aray ko, napatay pa si Boyet. Mananakawan ng purple buff. Sa mga pangit na mangyari sa mga energy-based assassin is mawalan ng purple buff. Retry by Sutsujin and nakuha na nga again yung purple buff ni Boyet. So mas mapapababa yung momentum na pwede makuha dito ng Evil. Even though nakaharap sila ng return kill, 2 kills went to Evil on the top lane. Ang problema,
yung momentum hero naman nila yung na-shutdown. Oh, 0-2-0 ka agad for Boyet, maski assist. Hindi nakakuha sa 2 kills na nakuha ng Evil. Tsaka ito yung maganda pag, pag energy-based yung mga junglers mo. Nagkakaroon ng mga dumadagdag yung mga neutral objective. Nagkakaroon ng mga purple fights. May purple dance. May purple dance Hindi eh. lang turtle. Yan yung yan yung kapag lumitaw yung yung 15 seconds sa mapa, may nagbibilang guys, Oh, pwesto na. Alam mo na ganun na yun eh. Tsaka with the lead na na-establish ngayon ng Araki Hoshi, mas magiging sa kanila, parang mas gugustuhin nila makuha yung purple ni Boyet. Yep. Especially Mas 5 minutes mataas, in. actually. Mas mataas yung priority ng turtle, nung purple. Oh! Nagbawian ng 2 implosion play. Powerful na ba flicker out, pero Ken ginamit ang kanyang glorious pathway para makapalag. Naku po. Okay, nasusustain naman niya yung damage. Here comes the Spear of Destruction. Ando na nga yung ulti coming in from Aurora. Si Celia ata, naipit dito. Nagpop na ang kanyang passive at tutumba na nga siya doon sa kamay ni Sutsujin. Sunod naman dito ay si Ken. Ken yan desperately trying to defend yung mid lane turret. At 5 minutes in, ayaw mong basag yung mid lane turret mo. Especially may Fanny kayo sa lineup nyo. Ang hirap na to for Evil. Nagre-react na lang din sila. Ken is gonna fall down. Hindi pa nakakasama si Boyet dito. Again, walang purple buff. May nagbilang doon sa gilid, by the way. Alam ng RRQ Hoshi to. Alam nila na may purple buff si Boyet. Pero Sutsujin, pinili niya mag-farm doon sa bottom lane. Okay. Mas pinili ni Sutsujin mag-farm kaysa mag-purple. Pero okay lang din naman kasi na-commit naman na lahat ng ultimates na importante. Like for example yung Raging Sandstorm ni Edok. So farm na lang din yung habol ni Sutsujin dito. Pero top lane, kawawa talaga yung lane ni Marky. Okay, may nagtatanong, ito daw ba si Boyet sa Minana? Opo. 2 po ang Pinoy ng Evil. Isa si Marky na galing Geek Fam ni Lone, Gold Lane, tsaka si Boyet naman ang jungle ng Evil ngayon. So yan, so pag maka-Pinoy kayo at gusto yung support mga Pilipino, pero si Edok, naku po. Ginamit yung Raging Sandstorm defensively pero okay lang, talaga naman nanggugulo lang siya. Ayaw niya bigyan ng magandang trabaho si Boyet eh. Nagbabanding yung Evil sa orange ni Boyet. Ito yung tinatawag nating mga mga purple dance, orange dance. Yung 5 hero yung nasa buff, tapos ayaw kapag laro ng kalaban mo. Ang na-force lang naman nila is yung Raging Sandstorm. Nakuha pa rin naman ni Boyet yung buff niya, pero it forced 5 people in the orange camp. So RRQ Hoshi, may freedom dito. Si Sutsujin na makapag-split push, makakuha ng mga farm. And of course, si Skylar, wala nang gugulo sa kanya. So tuloy-tuloy lang yung pag-scale dito ng RRQ. Oh, tsaka hindi ka makaka-lane ng maayos dyan eh, Feeble ka. Tignan mo nga, all throughout the clash, nakapagtulak yung minion sa baba. Tumama ba yung Spear of Destruction doon kay Fanny as nakuha nga ni Sutsujin yung ikahuling turtle. So all neutral objectives, lahat ng pagong ay nakuha ngayon ng RRQ Hoshi, establishing a 5k gold lead. And looking at the items build, kitang-kita mo talaga yung gold difference. Ang laki. Ang laki nung lamang. Ito, ang laki. May nagbibilang doon sa gilid. Ayan, may lumabas. Sabi ng RRQ, ito, Lord. Ay, purple lang pala. Pero ganun na rin. Lord na, para kay Boyet, Lord na yan. Kinakailangan talaga nila yan. Si Edok, 2 yung inaano dito, sinuzone out. Marky na force out doon yung entropy para lang makapalag. Pero ito na nga si Boyet. Makakuha ba niya yung kanyang purple? Okay. Nakuha pa rin ni Boyet. Medyo naging mabait si Sutsujin doon. May ultimate siya, may second skill din siya. Meron siyang Defiant Sword. Pero hindi niya nga pinilit kunin yung purple dito ni Boyet. Siguro natakot siya sa Flicker Implosion. Oo. Na pwedeng na manggaling dito kay Powerful. But still, even though nakakuha ng purple dito si Boyet, ang tanong kasi is kung magagamit ba ng Evil, kung makakahanap pa sila ng pick-off. Kasi at the end of the day, ang ginagawa lang ni Boyet is mag-split push. Grabe to si Dre, no? Tumama pa yung Spear of Destruction. Napakagandang Infernal Pursuit para patumbahin si Powerful doon. At napapalayo na nga yung mga membro ng Evil dito. Maski 3. Kinakaya mag-isa ni Jeren. Grabe tong XP laner ng RRQ Hoshi. Nung Grand Finals pa to eh. Parang present sa sa bawat sulok ng mapa nandun siya parate. Edok dito ngayon. Gagamitin ng kanyang Quicksand Guard para mag-regen up. At Evil ngayon, wala na silang no choice. Force na sila doon sa kanilang base. At si Marky ngayon, inaabol ni Sutsujin. Mapapalayo, here comes the Frigid Glacier. Raging Sandstorm combination din naman. Nagkakabawian ngayon. Sutsujin tutumba. Kapalit na naman ang buhay ni Boyet. Pero masyado masakit nga doon si Skylar. Makakatatlong kills na. Might get an inhibitor turret up top. Pero Evil, desidido pa rin makadepensa. Walang inhibitor na makukuha. 4 seconds bago lumabas yung Lord at para magiging free Lord to para sa RRQ Hoshi. Yep. Even though na-punish dito si Sutsujin with a beautiful flicker implosion mula kay Powerful, hindi sapat
yung kanilang damage output dahil lumabas din naman si Marquito sa clash na yon. Napilitan siyang mag-back dahil siya yung pinasok ni Sutsujin sa loob ng base. May nagbibilang na naman sa gilid. Tingnan mo, mas mataas priority niya kaysa Lord. Men, si Idok, sa kanya na yan. Binahaya niya na yan. Kung si Chip sa kanya yung Red red mo. ban, ay red Red first mo. ban, kay Idok na yan daw. O Di sino pala nakakuha? Sino Ayan, nakakuha? Si okay, Sutsujin. Sutsujin. Okay, okay. Okay, So, Lord, hirap. Lord. May red trip pa, may red trip pa. O, Burst Lord na yan. Kahit hindi mo na-retry yan, Sutsujin. Okay na okay. So ngayon, Ang Evil. hirap. Wala na ngayon ng Evil, makakuha ng pick-off. Hanap at hanap sila ng pwedeng nagsisplit push para sa side ng RRQ. Parang si Skylar nga, ang kanilang namataan doon. Skylar makakatakas pa, naka-dash out pa nga. Ang daming ultimates na nagamit. Oh, Here comes the Skylar? counter-attack. Si Rinz ha, si Rinz may implosion na pwede gamitin ngayon ha. Powerful, gumamit ng sarili ng implosion. Si Boyd napalayo na nga doon at nag-recall para makatakas. At eto na nga si Ken, soaking up the damage coming in from 3 members. Sutsujin makakaisa, make it 2. Dinalawa pa nga doon ni That's it. Sutsujin at si Boyd na lamang ang natitira. Oh no, Boyd, kaya ba Boy? Kaya ba makapatay dito? Hindi! Muntik niya mapatay. Dito pa rin ni Sutsujin, pero Dairen secures the kill. Puputok pa rin naman yung mga towers dito, pero enough, I think, yung damage output ng RQ Hoshi to end the game. May incoming minion will pass may bottom lane. Sutsujin is still alive, powerful, wala pa siyang implosion dito. Renz, focus lang sa goal. Sabi niya, objective lang. Ang habol ko, tower lang. Guys, pakitira to please. Ayun na. Nakikita na midlaner na nagtutulak na. Alala ko tuloy si Pew. Si Pew midlaner na nag-objective habang yung mga kampi niya pumapatay implosion! ngayon. At nagpasukan na ang gandang Raging Sandstorm coming in from Idok doon sa backline. Celia mapapalayo ngayon, Boyet. Try niya humanap ng angulo para makaisa pero yung control it's not gonna be enough to bring down anyone from RRQ. Hoshi Spear of Destruction tumama na nga din Skylar onto the backline. Tinatamaan naman talaga lahat si Boyet. Doing everything he can to defend but RRQ Hoshi in a dominating fashion will take game number 1. Ito na ata